The Daily Brad Devotions. Today's reflection with Pastor Jeff Eliscopides. Happy Monday! Good morning! Happy Monday ulit sa atin. Ngayon ba ay February 26 na? Yes. Naku, bilis talaga ng panahon. So happy Monday, Brad Happy Jeff. Monday. Good morning. Good morning, Ted. Of course, good morning. Good morning, Angel. Angel. Yan. Hello. Ang bilis nga ng panahon. At 30, kasi celebrate ko lang ng 35 kong birthday. Wow. 15 years ago. Oo nga. At Kwenta na ako, diba? Ted. Ano mo lang, di ba? Kakapunta mo Golden. lang sa EDSA noong 38 years ago. Naku, nagbilangan na. Di ba? Kasama ka doon sa mga sumalubong sa mga tangke na pinadala nila Fabian Ver. Alam ko, Ted, head ka na ng, ng Communications and News Department. Anyway, sige. So, gandang umaga po sa ating mga suki. Ito hong inaabangan ninyo lagi ang ating magandang balitang ihahatid ni Brad Jeff para po sa ating The Daily Brad. Brad, go ahead. Ted, may namit ako kahapon as always sa isang aking misyon na nagdedicate na isang coffee shop. Pero yung tatay nung may-ari, si Manong Edgar at Noemi, ang kanyang wife, Soliege. Fan na fan mo, Ted. 84 years old. Sabi ko, okay, tama nga edad nyo po. Pasok po kayo sa fans club ni Ted. Yan. So, Kuya Edgar at Ate Noemi Soliege. Yung kanilang barista rin. Nagulat ako, nanonood din. Ang bata-bata, Grace Abaw. Thank you so much for joining. Pag-usapan po natin, paano bang palalimin yung relasyon natin sa Diyos? But before yan, for any relationship to grow, we need constant and also meaningful communication. Tama po ba? Kasi kung hindi constant, hindi lalalim yung relasyon kasi walang pag-uusap. So whether sa mag-asawa, mag-ama, kaibigan, kaopisina, dapat po nagko-communicate. And for relationship to grow in terms of communication, dapat two-way. Kung isa lang yung dakdak ng dakdak, yung isa receiver lang, hindi mo naririnig yung saloobin ng kabila. Okay? So hindi po pwedeng one-way lang. Sa larangan po ng spiritual, ganun din naman. Kung gusto nating lumalim sa relasyon natin sa Diyos, dapat po two-way. Nangungusap ang Diyos sa atin sa pamamagitan ng mga sinulat niya sa Biblia. Kaya yun ang araw-araw natin pinag-uusapan since October 5, 2020. Ako po, wala ho akong ibang source na ginagamit dito. Okay? Para hindi ko to sariling opinion, hindi ko to sariling kaalaman, binabasa ko lang naman sa inyo ang Biblia. So, nangungusap ang Diyos sa atin sa pamamagitan ng Biblia. Kunyari may tanong ka, mali bang iwanan ko tong lalaki na to kasi may asawa? Magbasa ka na ng Biblia. Hindi mo na kailangang maghintay ng angel, hindi si angel, ng anghel para lumitaw sa'yo. Mali yan. Hindi, basahin po natin ang Biblia. Nandun na po yung mga gusto ni Lord sabihin sa atin. Now, paano naman tayo mangusap sa Diyos? Nangungusap naman po tayo sa Diyos sa pamamagitan ng pagdarasal. Okay? So, isang pamamaraan po yan, okay, at pinaka-effective to tell God kung ano yung saloobin mo sa pamamagitan ng pagdarasal. Hindi lang yung hinihingi mo, yun ang pag-uusapan kasi natin ngayon. Ano ba dapat yung content o laman ng ating mga dasal? Isang beses tinanong si Jesus ng mga disipulo niya, Guro, paano ba magdasal? Yan ang tema natin this week. Hihimayin natin yung ating paboritong dasal, yung Our Father who art in heaven. Alam niyo po yan, ano? The Lord's Prayer. Sabi ni Jesus, this is how. Okay? Ito po kung paano. Hindi ito yung dasal. Ito yung kung paano. Ito yung basehan. Ito yung flow. Okay? Yung the Lord's Prayer. Sa unang araw po, pag-usapan natin yung unang segment, Our Father who is in heaven, hallowed be your name. Ang unang hakbang po para maging effective ang ating pangungusap sa Diyos is the word adoration. Tandaan niyo po yan, adoration. Our Father who is in heaven. Hindi mo siya tropa dito sa lupa para tawaging Lods or Bro. Hindi siya ganon. Siya'y nasa langit, nakaupo sa kanyang trono. He is the King of Kings and Lord of Lords. Okay? Kasi po, kung akala mo tropa-tropa mo lang siya, oh bro, kumusta ka na dyan sa langit? How are you there? Hindi po siya ganun ina-address. Imagine mo kung i-address mo si King Charles ng Britanya, di ba? Great Britain. Sabi mo, hey Charlie boy, come here. Ay, baka makulong ka, di ba? Kung yung Queen Elizabeth, hey Lizzie, what's up, what's up? Hindi pwedeng ganun. His Excellency, di ba? Her Excellency. So we don't call him Lords or bro or dude. No. He is in heaven. Ano po ba ibig sabihin ng hallowed be your name? To hallow something is to make it holy, to separate it.
Siya lang yung tinatawag mong ganon. Alright? Kaya po napakahalaga na to kasi kung i-approach natin siya in the virtue na parang tropa mo, baka pag dinapuan ka ng cancer na stage 4, oh, Lods, kumusta? Ito, may stage 4 ako. Parang no. You approach Him with so much awe and wonder. Our Father who is in heaven, hallowed be your name. Ganun siya ka-powerful, that position. Now, last na lang before I end, yung 2 words po na nauna is very important. Although He is in heaven, although His name is mighty and great and to be hallowed, the starting point, 2 words, our Father. Hindi po sinimulan ang Lord's Prayer ng our Creator, our magnificent God. All of those are true, pero God wants you and me to connect to Him as a child of God. Ang galing, ano? Pag in-approach ako ng anak ko, Dad. Alright? Iba po yung dating. Our Father. Hindi siya tropa, isa siyang Ama sa langit. Sabi po sa 1:1-12, paano ba maging anak ng Diyos? Subalit sa lahat ng tumanggap sa Kanya, talking about Jesus Christ, sa mga sumampalataya sa pangalan Niya, sila'y binigyan Niya ng karapatang maging mga anak ng Diyos. Yan po ang pamamaraan para maging anak ng Diyos at matawag natin siyang Father. Ang tumanggap kay Jesus, sumampalataya sa pangalan ni Jesus, binibigyan daw po tayo ng karapatan. Hindi mo to ma-earn by good works. Hindi mo to ma-earn by virtue na pinanganak ka, anak ka ng pastor, anak ka ng Diyos. Hindi po. This is a personal decision to accept and believe in the Lord Jesus Christ. Then you will be given the right to become God's child. Yun po ang tamang palanaw pag tayo nagdarasal. Our Father who sits in heaven, hallowed be your name. Tayo manalangin. Our Father who is in heaven, we hallowed your name. Salamat po, Panginoon, dahil ikaw ay hindi Diyos na tropa-tropa, barkada. No. You're a God who is in heaven. The King of Kings, the Lord of Lords, the Creator of everything, and yet, despite sa laki mo, sa makapangyarihan mo, binigyan mo kami ng opportunity na tawagin kang aming Ama sa langit. What a privilege, isn't it? Na kami po, na ang mga simpleng tao, mortal, sinner, sinful people, binigyan mo ng karapatang magkaroon ng relasyon sa iyo bilang iyong anak. Salamat, Panginoon, sa inyong biyaya. Sa pangalan ni Jesus. Amen. 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 Our Father, muli po, salamat na marami sa araw na ito. Sa biyaya po ng magandang balitang inihahatid ni Brad Jeff Eliscopides sa aming pong programa, Lord, alagaan niyo po siya lagi. Alagaan niyo po siya lagi and bless His mission sa buong linggong ito. Mahal na Panginoon, muli po, salamat sa araw na ito para po sa biyaya na amin din pong napagtatagumpayan ng dahil po sa inyong patnubay po sa amin, guide us through at alagaan po ninyo ang lahat ng aming takapakinig, lalo na po ang mga tulad ni Nanay She, ni Nanay Gege, lahat po ng ina ng hangarin lang po ay maitaguyod ang magandang buhay ng kanilang pamilya. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. At sa lahat din po ng mga ama ng tahanan, good morning sa mga naghahanap buhay ngayon, ha? Namamasada, ganda umaga. Brad Jeff, meron lang kami ditong i-anunsyo, no? Merong magandang loob na Grab driver din. Nagsauli naman ng pitaka. Pero ito daw ay Friday pa naiwan sa kanyang sa kanyang sasakyan. So kung Friday ito at inihatid sa airport, malamang nakalipad na ito kung ito ay pauwi ng Japan. Oo. So ang pangalan po nitong may-ari ng pitakang ito ay Toshinara Matsushita. Galing po yan sa kanyang driver's license. Opo, dito po sa kanyang pitaka na kulay brown. Kung nasa Japan na siya ngayon, paano kaya natin ito maisasauli? May 5 piraso ng lapad, 10,000 yen ang bawat isa. So magkano ba ang lapad ngayon? Naku, hindi ko alam. Hindi mo alam? Check natin Sige. ang lapad. 4,000 yan, Ted. 4,500 per lapad. Ang bawat isang lapad. Okay, sige. So ito ho yun, ano? May mga ano ho dito, may lamang pera po ito at ang nagmagandang May loob ATM ay si din daw dyan. Jenbert Bukauto. Opo, Jenbert Bukauto ng Marikina, isa pong Grab driver. At ito ay binigay sa amin. So ang ating gagawin dito
Maliban po sa panawagan, baka may kamag-anak ito anuman, ay tatawag tayo sa Japanese Embassy. Yan ang ating mission dito, ha, para maisauli ito dito sa isang Japanese na nalaglagan ng kanyang pitaka sa pagsakay. Meron daw 2 pang pasahero. Bago nakasakay. napansin yung Bago wallet nakita. dun sa sulok. Opo, sige. So, Jan Bert, salamat na marami sa kabutihan loob mo. Ito ngayon ay aking binibigay kay Angel. Baka naman kasi, Angel, sa iyong paghawak niyan ay makarating ang spirito Tinignan yung tatakin. ng kagandahang loob doon sa Japanese thank na you. nakaiwan ng kanyang pitaka. Alright. Mushi-mushi, ano ne? Domo Gusto arigato ko ne. trabaho. Okay. Sige. So, Brad Jeff. Gusto mo, Ted? Gusto mo, Ted, magmagandang loob ako. Ihatid ko na lang yan sa Japan. Sabi mo kay Direk. Ano ba ang Hihingi address ng nga pa- pala? Sige Sa na, ano siya? Kashiwaza, Ageo City. Ay! Saan ba? Alam ko yan, Angel. Alam mo yan? Sa kanto lang yan. Oo. Pinagtitinda sa kanto niyan. Tinalong ko ng Ikaw din mo papamasahin. babalang ng train station yan. Oo nga, ano. Oo nga, ano. Pwede. Alam ko yan. Pahatid natin kay Brad Kay Jeff. Brad Jeff. Alam ko yan. Sa kanto lang yan. Kanto lang yan. Pupunta ka ba, anytime soon sa Japan? O sasadyain mo talaga? Sadyain ko. Sabi ko, Ma'am Cherry, i-issue na yung pamasahe ko. Yung ticket mo. Okay. O sige. So, Okay. Brad Jeff, salamat na marami muli. We'll catch you again tomorrow para sa isa pang ito nga po yung buong linggo ang ating pong aral na maririnig at matututunan po sa The Daily Brad. Brad? Yes, Brad Ted. Maraming salamat po sa mga sumbaybay. Ito po yung Daily Brad, your daily dose of inspiration. Serving the people, Brad Jeff Eliscopides on a Monday morning. Ted Filon at DJ Chacha. Ngayon, nasa Radyo 5, 92.3 News FM. Monday to Friday, 6 to 10 a.m.